Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki hubat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ang kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumainyo ang Panginoon, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasaliwa. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Nakapanliliit ang makasaksi at makaranas ng kagilagilalas na pangyayari hindi madaling maipaliwanag, lalo na kung ito ay paghahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa harap ng presensyang hindi malirip, presensyang alam mong higit na malaki kaysa sa iyo o sa sarili mong pangarap, matatahimik ka na lang na hindi mawawari ang lahat. 10 ng halo-halong emosyon tulad ng tuwa, paghanga, gulat, pagtataka, pag-aalinlangan, takot at iba pa. Kaya sunod-sunod na pampatibay loob ang ibinigay ng anghel Gabriel. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Paanyaya ito para makaniig at makapakinig ng maayos si Maria upang sa gayong paraan makatugon din ng lubos. Naipahayag ni Maria ang kanyang saloobin sa kabila ng kanyang pagkabagabag at naging aktibong bahagi siya ng paghahayag. Hindi lang siya basta tumanggap, bagkus malaya niyang ipinaalam ang kalagayan ng kanyang puso at kalooban mula sa lugar ng paghahanap ng katotohanan at pag-unawa. Ipinahahayag niya ang kanyang kababaang loob at pananampalataya para maging masugid at masigasig na kasangga ng Diyos sa misteryo ng pagkakatawang tao ng anak. Pagsasagawa. Hangad ng Diyos na pumasok sa ating mga puso sa bawat sandali. Natagpuan mo na ba siya sa lugar ng iyong pangangailangan at pagkukulang?